Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Angela Jen Agner at welcome po sa aking Day 29 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo. Para po sa ating devotion ngayong araw ay huling series about loving God is hating sin. At ang topic po natin ngayong araw, August 25, 2024 ay God hates sin and He demands justice. At ang scripture po natin ngayong araw ay Isaiah 53 verse 4 to 6. Surely He took up our pain and bore our suffering. Yet we consider Him punished, by God stricken by Him and afflicted. But He was pierced for our transgressions, He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on Him, and by His wounds we are healed. We all like sheep have gone astray, each of us turned to our own way, and the Lord was laid on Him the iniquity of us all. Sa Tagalog naman po, tunay na kanyang pinasan ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kalungkutan. Gayunmay, ating itunuring siyang nahinampas, sinaktan ng Diyos at pinahirapan. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya'y binago dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan, at sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Tayong lahat ay gaya ng mga tupang nilaga, bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan, at ipinasan sa kanyang ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Teaching number 1, God hates sin and His demand justice. Wala pong kasalanan na hindi binibigyan ng kaparusahan ng ating Diyos, dahil lahat ng kasalanan ay nakalista o nakasulat sa libro ng Diyos. Lahat ng kasalanang ginawa ay walang makakalusot sa kaparusahan o hustisya ng Diyos. Teaching number 2, God condemned sin in the body of Christ. Ang mga kasalanan po natin ay nilagay sa katawan ng ating Panginoong Diyos, at ang parusa ay sinalo ng ating Diyos. Imbis na tayo ang parusahan, bagamat ang ating Diyos ang sumalo ng ating mga kaparusahan o hustisya dahil sa ating mga kasalanan. Teaching number 3, God crushed the Son to save the children. Ang ating Panginoong Ama ay may isang anak na si Jesus na nag-ako ng mga kasalanan natin dahil sa sobrang niya tayong mahal. At siya na ang sumalo sa mga kasalanan natin na labis na pinarusahan ng dahil sa mga kasalanan natin, na dapat ay tayo ang paparusahan at ng sakit nitong parusa natin ba. At ginawa ito ng ating Panginoong Jesucristo para tayo ay maligtas niya sa kaparusahan na ito, to save us and save the children. At ang children ay tayo po yun. Application, the heart of the gospel. Ito po yung tatlong heart of the gospel. Number 1, believe that Jesus bore our sins and was punished on our behalf. Maniwala po tayo na dinala o pinasa po ng ating Diyos ang ating mga kasalanan sa kanyang katawan patungo sa krus ng Kalbaryo para hindi tayo mamatay sa kanyang mga kasalanan at mabuhay para sa katuwiran. Application number 2, believe that Jesus canceled our debt and all our pending cases. Manampalatayaan natin ang ating Panginoong Jesucristo dahil kinansela
niya yung mga pananagutan at ang ating mga utang, at ang lahat ng ating listahan ng mga kasalanan ay pinako ito sa krus, dahil ang lahat ng kasalanan ay may kaparusahan. Kung wala ang ating Diyos, tayo ang magdudusa sa mga kasalanan na nagawa natin. Application number 3. Believe that Jesus died and lived us again to give us new life. Maniwala po tayo o manampalataya tayo sa ating Diyos ay namatay at muling nabuhay para bigyan tayo ng panibagong buhay na new life. Hindi yung buhay na gagawa ulit tayo ng mga kasalanan natin, kundi binigyan niya tayo ulit ng new life para magbago tayo sa mga kasalanan natin at tayo ay magbago dun. Discussion. What is it important for us to know the heart of the gospel of message? Importante po na malaman natin ang heart of the gospel message, dahil ang mga mensahe po na ito ay nagbibigay kaalaman kung paano nagsakripisyo o sinalo ng ating Panginoong Diyos ang mga kasalanan natin, na dapat tayo ay ang pinarusahan dahil sa mga kasalanan natin na ito. Sa mga mensahe din pong ito ay makikita natin o masasabi natin na mahal talaga tayo ng ating Panginoong Diyos, at makikita rin po natin na sa mensahe ng ating Panginoong Diyos ay namatay at muling nabuhay para bigyan tayo ng panibagong buhay na walang kasalanan at para magbago tayo sa mga nagawa nating kasalanan. Kaya the heart of the gospel message is important to us. Ayun lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.